Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po ito, si Belle. Ang ibabahagi kong kwento ay tungkol sa aking karanasan kasama ang aking mga anak. Buwan ng Hulyo, taong 2014. Hindi ko na matanda ng eksaktong petsa, pero dito nagsisimula ang aking mga karanasan sa hindi ko mapaliwanag. Isang maulan na hapon, ako at ang isa kong anak ay natutulog ng sabay. Kambal po yung mga anak ko, Sir Sat, pero noong mga panahon na ito, wala ang isa sa bahay. Hiniram ito ng kapatid ko at dinala sa kanila. Habang tulog kami, inakyat pala kami ng auntie ko para silipin kung ano ang ginagawa namin dahil sobrang tahimik daw kasi sa itaas ng bahay nun. Nung nakita niya na tulog kami ay bumaba siya ulit at inantay na lamang na magising kami para kunin yung bata sa akin nun. Nang magising na ako, merong sinabi ang auntie ko sa akin. Sarap ng tulog nyo kanina. Isa nasa may kilikili mo at isa nasa may pintuan na ng kwarto nyo. Siyempre, dun ako nagtaka, Sir Seth. Paano niya nasabi ng isa ay nasa bandang kilikili ko banda at yung isa naman ay nasa pintuan? Eh di ba, isang bata lang naman ang kasama ko noong mga panahon na yon. Kaya sinagot ko siya na si Tim lamang ang kasama ko nung hapon na yon. Yung isa, nandun kila ate. Si Tim yung nasa pintuan noon, Sir Seth. Yun ang huling pwesto na nakita kong nakahiga siya. Kaya kung sino man ang nakita niya sa kilikili ko, malamang sa malamang, hindi ko alam kung sino o ano yon. Nagulat naman ang auntie ko at sabi niya, "Hala, hindi ako namamalikmata. May isa bang bata na nasa gilid mo? Yung isang paa ay nasa may tiyan mo." Kaya nagsabi na lamang ako na huwag siyang magbibiro ng ganon. Ate din po yung tawag ko sa kanya, Sir Seth, kahit auntie ko siya. Sinabi ko sa kanya na hindi ako ganon katapang. Walang ano-ano, bigla siyang nagsalita at sabi niya, baka si Jess umano yon. Si Jess ay yung anak niya na kaedad ng mga anak ko pero isinilang ng wala ng buhay dahil overdue po ito. Kaya sinagot ko siya na hihiramin ko yung isang dalaga niya para tabihan kaming matulog dahil natatakot na rin talaga ako sa nakita niya noon. Pagkalipas ng ilang araw, umaga, 6:00, dahil sa hindi pa gumising yung kambal ay bumangon na ako para makapagwalis nun. Dahil kapag may gising, wala ka nang ni isang trabaho na magagawa talaga. Habang nagwawalis ako sa labas, Sir Seth, bigla akong narinig na umaandar ang TV doon sa kwarto namin. Kaya napasilip ako sa may butas. Madali lang kasing silipin dahil gawa sa kalakat yung itaas ng bahay namin. At nasa 5 feet lamang yung taas dahil sa silong ay semi-underground na. Sa pagsilip ko, nakita kong tulog pa rin ang dalawang bata pero yung TV nakabukas na. Tumakbo ako sa lolo ko at sinabihang patay ng TV sa kwarto kasi biglang umandar at natatakot na ako noon. Agad niya naman itong ginawa. Kinagabihan, Sir Seth, dahil sa naglalaro lamang ang dalawa sa kwarto namin, pinagpasyahan kong pumunta sa shed sa labas ng bahay namin. Nandun kasi yung auntie ko at ibang pamilya namin. Iniwan ko ang dalawa na naglalaro sa taas saglit. Habang nasa baba ako,
Sinilip ng lolo ko yung kambal sa may butas, kung ano ang ginagawa nila. Pagkakita sa kanila ay bigla siyang pumunta sa amin nun. Sabi niya, magpausok umano ako ng kamangyan at pinasabayan niya pa ako sa pinsan ko sa may taas ng bahay. Inutusan niya rin yung pinsan ko na ito na kung pwede ay samahan niya kaming matulog nun. May nakita kasi ang lolo ko, Sir Seth, na isang malaking paa sa kwarto namin. Nandun kaming lahat sa labas maliban sa dalawa kong anak na kambal. Kaya imposibleng isa sa mga paa namin yon. Sinamahan na lamang din ako ng pinsan ko ng mga oras na yon. Pagkarating naman ng 3 araw, nagpaparosary yung auntie ko para sa anak niya. 7 kaming lahat doon, puro babae. Nung umpisa, maayos naman yung pagdadasal namin. Sumasagot kaming lahat. Hanggang sa kalagitnaan ay parang konti na lamang ang sumagot noon. Na ultimong pati ako ay hindi na rin sumasagot sa pagdadasal noon. Hanggang sa walang ano-ano, may narinig kaming malaking boses ng isang lalaki. Nabigla kaming lahat. Nagkatinginan kami noon. Sa pangalawang sagot ng malaking boses na ito na sumasabay sa amin, instead na malalayo ang agwat namin habang nagdadasal noon, bigla kaming nagdikit-dikit. At yung naglilid ng rosary ay kumakaway sa likod namin na lumapit sa kanya ng konti. Tinapos pa rin namin yung pagdadasal, Sir Seth. Bali 2 beses lamang sumabay sa amin ang malaking boses na yon. Kaya pagkatapos ng pagdadasal namin na yon, pinagsabihan kami ng kapitbahay namin na nag-lead ng prayer noon na huwag kaming tutulog-tulog sa oras ng dasal. Kapag hindi kami sasagot, may sasabay daw talaga sa amin noon. Pagkatapos ng mga karanasang iyon ay bigla na lamang naging okay ang lahat. Hanggang sa makalipas ang 3 taon, namatay ang kapatid ng lolo ko na kaharap lang din ng bahay namin yung bahay nila. Habang binuburol yung kapatid ng lolo ko, syempre big family kami at malaking compound namin. Habang kumakain kami sa gabi, katabi ko yung anak ko na isa. Yung isa naman katabi ng pinsan ko kasi sobrang close nilang dalawa. Yung isang katabi ng pinsan ko na anak ko ay biglang tumayo nun. Kumuha ng plato at nilagyan ng kanin at ulam. Kaya sabi ng pinsan ko, para kanino yan ay na yung plato niya. Kanina pa ito kumakain. Linawin ko lamang, Sir Seth, na yung kambal ko ay hindi marunong mag-baby talk. Kumbaga kung magsasalita sila ay klarong-klaro na parang mature na yung mga salita o lumalabas sa bibig nila. Sagot ng anak ko dito sa pinsan ko, bibigyan niya daw yung lolo niya kasi gutom daw ito. Subali ang akala namin, Sir Seth, ay ilalagay niya sa kabaong ng lolo namin. Yun nga lang talaga. Laking pagtataka namin na sa kabilang mesa na may upuan niya inilagay yon. Sabi niya, kaon na lolo. Sige man, kagtanaw sa amwa. Sa Tagalog ay kain na lolo. Lagi kang nakatitig sa amin. Nang marinig namin ito ay nagsitinginan kami. Kumakain kami lahat pero napahinto kami doon. Tingin na tingin kami sa bata. Tapos, Sir Seth, bigla ba namang sumagot yung kambal niya na si Lolo, malungkot na nakatitig sa atin. Kaya naman tinanong sila ng tiya namin na, nakita mo si Lolo? Umoo ang dalawang yon. Sabay turo sa parehas na direksyon. Kaya yung mga dalaga at binata kong mga pinsan ay nagsitakbuhan palabas ng compound namin.
Magkahalong takot at parang natatawang patakbo rin ang talagang naramdaman namin noong mga panahon na yon. Pagkalipas ng ilang oras, siguro nasa alas 8 o alas 9 ng gabi, yung lolo ko naman na kasama namin sa bahay ay kinausap niya si Tim noon. Tinanong niya kung kailan lang nila nakikita si lolo. Ang sagot ni Tim, andyan lang naman daw siya palagi. Hindi siya nawala. Kaya magmula noon ay nilagyan nila ng pulang tela at pinapasuotan nila ng pulang t-shirt yung kambal para hindi lapitin ng kaluluwa. Dahil sa bata pa sila ay medyo mahina ang enerhiya nila kaya nakakakita sila ng kung ano-ano. Pagkatapos ng Sir Seth, ilang buwan, mga 4 na buwan ang nakalipas. Isang hapon, yung isang anak ko na nasa labas ng tindahan ng auntie ko, naglalaro. May parang kinakausap ito doon. Walang ano-ano ay bigla siyang pumunta sa loob ng tindahan sabay sabing, "Huwag diyan. Pagagalitan ka ni Mama Beng kapag maglalaro ka sa loob." Pabulong po ang pagkakasabi niya noon. Yung auntie ko noong mga panahon na yun ay nasa loob ng tindahan. Kaya bigla niyang sinabi na paano ka? Anong sinasabi mo? Muling nagsalita ang anak ko ng, "Sabi ko sa'yo, huwag dyan." Ayan, nagagalit tuloy siya. Sinabi ng auntie ko na ikaw talagang bata ka. Ang dami mong kalokohan. Sinagot siya ng anak ko na akong amigang nasa likod mo. Nang ibig sabihin ay aking kaibigan. Nasa likuran mo lang. Bigla na lamang napatakbo ang auntie ko sa labas sabay sigaw, "Nalinti ka, talagang bata ka. Kung ano-ano lagi nang nakikita mo." Sa panahon na ito, Sir Sat, ay wala din talaga akong makikita dyan sa mga sinasabi ng anak ko kaya pinaalbularyo namin sila kung anong meron nun. Kung bakit laging nakakakita ng mga kung ano-ano. Binulungan naman sila ng manggagamot. Ang sabi ng manggagamot ay magiging okay naman umano yung kambal ko na yon. Dahil doon, ang buong akala ko ay magiging maayos na talaga pero hindi pala. Para bang lumipat sa akin yung makakita ng kung ano-ano. Dahil sa pagka-uwi namin sa bahay, nasa pintuan pa lamang kami ng bahay ng auntie namin, ay bigla kong nakita yung batang puti yung damit na kasing tangkad ng mga anak ko. Babae ito pero hindi ko makita ang mukha dahil bigla siyang tumaan lamang sa harapan namin papunta sa kwarto ng mga pinsan ko. Dahil siguro hindi ko pa naramdaman ng takot at talagang na-curious lamang ako sa nakita ko. Napatanong pa ako kung sinong bata yon. Sumagot naman yung pinsan ko na wag akong manakot dahil walang bata doon maliban sa kambal ko. Noong mga oras na yun ay parang wala ng mga pake ang anak ko. Nang ibig sabihin ay parang wala na silang nakikita noon. Kinagabihan naman, nasa shed ako. Kasama ko yung 4 na mga pinsan ko. Yung lolo namin, yung uncle ko tsaka yung auntie. Biglang nagkwento ang lolo namin na dati daw ay may malaking puno sa tindahan ng auntie ko pero hindi maputol-putol kasi may nakatirang mga ibang elemento. Isang araw ay pinaorasyonan ng lolo ko para lumayas at sabi ng manggagamot na ang mga elemento ay pinalipat niya sa may likod ng CR namin sa malaking puno naman ng talisay nun. Itong elemento na ito ay isang gabay sa lugar namin kaya nirerespeto ito ng manggagamot. Hanggang sa isang araw, hindi daw lubos maisip ng lolo ko na biglang pinutol ng uncle ko yung puno sa likuran. Pero wala naman daw nangyari sa uncle ko noong mga panahon na ito. Yun pala, Sir Seth, yung mga gabay na yon ay lumipat na sa bahay namin. Kaya daw kung makakita kami ng kung ano-ano sa bahay ay wag daw kaming matakot
Magpausok lamang daw ng insenso at kamangyan at sabihang kaibigan namin sila. Ang nakapagtataka lamang ay kung bakit parang nalipat sa akin yung mga nararanasan ng anak ko. Dahil simula noon ay lagi akong nakakakita ng bata. At yung bata na yun ay lumalaki din siya nung lumalaki. Kung gaano kalaki ang mga anak ko. Kumaga, parang magkakaedad sila. Akala ko pa noon ay mawawala rin yung parang third eye ko kung aalis ako ng bahay namin. Kaso nanatili pa rin sa akin hanggang nag-abroad ako sa Kuwait. Lagi kong nakikita yung batang dumadaan na nakaputi. As in dumadaan lamang talaga siya na parang may naglalaro. Una, takot na takot ako makita siya pero habang tumatagal, parang nasanay na rin ako noon. Bali ito ang huli kong pagkakakita sa kanya. Dumating ako galing Kuwait. Basta naroroon ako sa bahay namin. Maraming bata sa amin kasi lapitin ako ng mga bata kahit may anak na ako. Kumakain ako noong mga panahon na yon. Nakaupo ako, kaharap sa may hagdanan para makita ko yung mga bata. Habang kumakain ako, Sir Seth, pumunta sila sa may pinto at tumatakbo ulit pero may isang batang nagpaiwan at tumingin sa akin noon. Niyaya ko ito, sabi ko, halika kain tayo. Nakikita ko yung mukha niya pero hindi ko maalala. Pero ang alam ko ay nakaputi ito. Nakalugay ang buhok. Pagkasabi ko na kain ay bigla siyang tumakbo papunta sa mga naglalaro. At ilang minuto pa ang nakalipas ay dumating naman ng lolo ko. Sinabihan sila na bumaba na lahat dahil napakaingay at matutulog na siya. Kaya yung mga batang yun ay nagsibabaan sa hagdanan at pumunta lahat sa akin sa lamesa. Uminom ng tubig. Ilisa-isa ko silang lahat pero wala doon ang batang nakita ko. Yang sabi ko sa kanila ay sino yung nakaputi kanina na kasama nila. Sumagot ang isa sa kanila na wala namang nakaputi sa amin. Nagtawanan silang lahat kaya binaliwala ko na lamang din ang mga ito. Yun na yung huling pagkita ko sa bata na yun, Sir Seth. Hanggang ngayon ay wala na pero nung pumunta yung kaibigan ng lolo ko na manggagamot sa bahay namin, bigla siyang nagsabi na, alam mo bang 3 ang anak mo? Nakikita mo ang isa at nahahawakan mo naman ang 2. Silang 3. Sabay mong isinilang. Kaya naman napaisip ako, Sir Seth, kung paano nangyayari yon. Wala man lamang paliwanag yung matanda kung paano at hindi lamang kambal yung anak ko, kundi triplets pala. Pero hindi tao ang isa. Hindi ako nakarinig ng sagot nun. Talagang na-curious ako, Sir Seth, at dala-dala ko pa rin ito hanggang 2022. Nasa 8 taong gulang na yung mga anak ko kaya nung umuwi ako ulit galing abroad, pinuntahan ko si Lolo Gaspar para itanong kung bakit. Doon sa nagdaang ilang taon na sinabi niya tungkol sa pangatlo kong anak na hindi nakikita. Ito ang pinakapaliwanag niya sa akin noon. Ayon sa kanya, bata pa lamang umano ako. Ultimong yung lolo ko ay alam kung ano yung ginagawa ng mga elemento doon sa lugar namin noon. Maliit pa lamang ako, Sir Seth. Nasa poder na ako ni lolo. Si mama at papa ko ay laging nag-aaway kaya kinuha ako ng lolo ko noon. Nasa 8 buwan pa lamang umano ako noon. Hating gabi, iyak umano ako ng iyak. Bumangon si lolo para ipagtimpla ako ng gatas noon. Nagtungo siya sa kusina. Sa may pintuan pa lamang siya, naririnig niya na umano na parang may naghahalo o tagingting ng baso at kutsara, na parang may nagtitimpla ng kape, kaya dahan-dahan niya itong sinilip.
Para umano siyang naalimpungatan noon na nakita niya yung gabay na nakatira sa amin na sobrang laking tao at napakaputi umano nito. Yung gabay na sinasabi kong pinalipat kanina. Nagtitimpla ito ng gatas sa baso. Nilagay ito sa mesa at iniwan. Sabi ng lolo ko, baka daw naistorbo yung elementong yon kaya tinimplan ako ng gatas sa baso. Akalain mo, Sir Seth, 8 buwan pa lamang ako. Tapos Engkanto na yung nagtitimpla ng gatas para sa akin, di ba? Dagdag pa namang gagamot. Naalala ko daw ba na nahulog ako sa taas ng bintana noon. Pero kahit na sobrang taas noon, ay wala akong galos at pilay. Sa madaling salita, sinagip ako ng malaking tao. Dahil sa lahat ng mga nakatira sa compound na yon, ako ang napili niyang bantayan na tao, bukod sa binabantayan niyang mga kabahayan sa amin. Pinangalanan nila ang elemento na ito na George. Bantay siya ng mga bahay na hindi madala-dala ng malaking baha. Taon-taon kasi, Sir Seth, ay may baha sa amin. At kahit isang apak na lang ay madadala ng mga bahay sa baha, pero aakalain mong parang simentado dahil kahit sobrang lakas ng baha, nandyan pa rin na nanatiling nakatayo ang mga kabahayan. Lagi lang nilang sinasabi na diyan naman si George, hindi kami pababayaan. Kaibigan natin yan. Kaya daw mas lalong napalapit si George sa akin dahil mahilig ako sa dilim. Nagduduyan ako sa likod ng bahay kahit gabi na. Kahit gising pa ako ay pinapatay ko na yung ilaw. Hanggang sa nagalaw umano ako nitong elementong ito at nabuntis. Kasabay ng pagbubuntis ko sa anak kong kambal na hindi ko akalaing pwede pala. Noon pa lamang umano ay nakikita na ni Lolo Gaspar na itong elementong ito ay gusto ako at nakagandahan lang nito ay hindi niya ako dinala sa mundo niya, kundi pinabayaan niya ako dito sa mundong ibabaw. Sinusubaybayan niya lamang umano ako. Kaya pala, Sir Seth, nang minsan ng mga panahon na lagi akong nananaginip ng may katalik ako na isang matikas na lalaki, maputi at napakagwapo. Hindi ko sinabi kahit kanino gawa ng nakakahiya naman, di ba? Unang beses kong sinabi ito, sa'yo pa. Kaya nasa isip ko baka siya yung nasa panaginip ko at kung bakit may anak ako na hindi tao. Nung huling uwi ko, sabi ng Lolo Gaspar, yung nakikita kong bata sa abroad ay anak ko yon. Sumama umano ito sa akin noon, pero ngayon ay binabantayan na ng kanyang ama. Bumalik na pala ulit ako sa abroad, Sir Seth, at hindi ko na nakikita yung batang nakaputi. Kaya sa muli kong pag-uwi, at kung buhay pa ang Lolo Gaspar, itatanong ko kung nasaan na yung bata at kung bakit hindi ko na siya nakikita doon. Hanggang dito na lamang po, Sir Seth. Maraming salamat po.